tayo sa Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan. Bumigay niya yung gulong ko. Wasak eh. Alabas tayo pala yung fly. Ayan yung ating interior. I-running flat ko kasi wasak-wasak na. Pero wala na rin kasi yung gulong. Manipis na, labas na yung fly. So bumili tayo ng panibagong goma, mga kabukod. Pang enduro binili ko para ano, para makaahon dun sa baba kahit maputik. So try natin kung kakayanin. Ayan, pang enduro yan, mga kabukod. Mga kabukas, nandito ulit tayo sa Barangay Tigbe. Bibigay ko lang yung pagkain ni Dogi Dogi. Langanin kasi ako mag-park dyan eh, nasa ano, obstruction ako eh. Kaya ayan, doon tayo nagparada. May nagbibigay din pala sa kanya. Nabibigay din pala sa kanya yan. Wala ito kahapon eh. Grabe kapayat, mga kabukas. Kapayat. May tubig siya ron, tubig ulan. Kainan. Nanginginig na, mga kabukas. Nanginginig na. Kawawa naman talaga. Tingin ko may nagbibigay nga ng pagkain din sa kanya talaga. Yan, kasi may mga ganyan eh. At least makasurvive siya, mga kabokals. One day at a time. Hanggang makakuha tayo ng saklolo. Hindi ko rin kasi maasikaso, mga kabokals. So, kagagaling alas 12 na, mga kabukas. Pabalik pa lang tayo ng San Rafael kasi pinalaboratory ko si partner at may nararamdaman din kasi. So yan, inuna ko muna. So nagpapalit pa nga tayo ng gulong kanina sa Bugan o kagabi. Tapos nagpunta pa kami ng sample sa Jose del Monte. Doon ko na lang siya pinalaboratory, yung malapit sa emergency. Pero sa ano lang kami, doon kami sa mga private laboratory clinic. Nagpa siya, complete blood chem, ultrasound, ECG, x-ray. Ayan. And then bukas babalik kami doon. Check up naman kasi lalabas na yung resulta. So diretso check up na siya. Maubos, mga kabokals. Wawa talaga tong aso na to. Tensya ka na, hindi pa tayo makakuha ng tulong. Pero sana meron nakapanood dun sa previous vlog ko. Sana meron pong makatawag tayong atensyon. Yan, gamit itong channel ko, makatawag tayong atensyon sa mga kinaukulan. Medyo may challenge talaga, pero at least may ibang tao tayong nakita na nagbibigay ng tulong sa kanya. Ayan, o diyan ka na ha, iwan ko na yan para bukas may lalagyan tayo ng pagkain mo. Kumakahol na uli, may lakas na uli siya pag nakakain siya, mga kabukals. Pag nakakain siya, kumakahol. Kumakahol. Magkakaroon siya ng lakas. Yan, babalik na ako. Tanghali na rin talaga. So, yan. Ito nga, papunta sa Jose del Monte yan, mga kabukals. Sa Pampalay proper. Ito yung, dyan tayo, papunta tayong Angat eh. Yan ang papuntang Angat. So dito nga si kuya yung kahapon na nakausap natin na hindi rin niya alam kung saan nanggaling yung aso. Yan, let's go. At least nabigyan natin siya ng konting tulong. Mga kabukas, time check, alas 2 na. Alas 2 na tayo nakabalik dito sa San Rafael. Hindi pa kumakain, ngayon pala sila kakain, mga kabukas talaga. So harvest muna tayo, naipon na yung mga itlog. Naipon na yung mga itlog. Ayan, mga kabukas.
So, sakripisyo talagang nagpapatong-patong yung aking problema ng mga kabukals. Kasi nga si partner, hindi makahinga, nahihirapan huminga. Kaya nagpa-laboratory kami, complete blood chem, ultrasound, x-ray, saka ECG kasi baka sa puso yung problema niya kasi nahihirapan huminga. Pagka sinusampong siya sa gabi, pagka nakahiga siya, hindi makahinga. Kaya nangyari, magdamag na nakaupo. Tapos, kailangan meron siyang, papahiran siya ng ipikasin or mainit para, maginhawahan siya. Kaya hindi rin niya masyado masikaso si mama. Kasi nga, ganun ang nararamdaman niya. Nahihirapan huminga. Saka nahihilo pa minsan-minsan. So, problema rin. Bukas babalik pa kami kasi ang resulta bukas makukuha, diretso check up na siya. Diretso check up na sa doon na rin sa clinic na so may sample mga kabukas, doon na kami nagpunta. Then doon kami babalik bukas. So itong ating mga alaga ay wala na sa oras kumain. Ilang araw nang ganun mga kabukas kasi nga pabalik-balik ako. Apektado na rin yung ating mga alaga sa sitwasyon na sa ating sitwasyon ngayon. Yung kanilang pagkain wala na sa oras. Kumbaga wasak na wasak yung kanilang oras ng pagkain. Ayan mga kabukas. Pero in fairness nagbibigay pa rin sila ng marami itlog. Ayan. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isang tray at 12 peraso ang ating nakolekta as of 2 PM. Kaya mga kabukals, ang ating collection for today, 1 tray at 12 peraso. So yan, kakain na sila ngayon pa lang. Kapakain na tayo. Kaya mga kabukals, umuulan na naman. Umuulan na naman. Bagay, kasi kahapon na alas 2 pasado na Talagang oras na ng pangulan. Ayan po, ang ating mga decal brown layers. Gataas po dyan ay tubig naman ang ating ibibigay sa kanila. And then mamayang gabi kakain ulit sila. Hindi na nga po nasusunod yung ating 3 times a day na pagpapakain. Pero kinompak na lang po natin yung dami ng 3 times a day sa 2 pakainan. Kaya na lang pong ginawa natin sa ngayon. Kaya lang ang nagiging challenge ko ngayon is yung oras ng pakain. Kasi dapat maaga talaga ang mga layers kumakain na yan. Kaya lang nga, ito nga mga nakarang araw, patong-patong po ang problema. Pati si partner may problema rin. So,
wala na talaga. Yung katulad nga ngayon, alas 2, unang kain nila sa araw na to. Alas 2 na. So, 'di ba? Maaring maka-apekto po sa ating egg production yung nangyayaring ganito. Kasi nawawala po sa oras ang kanilang kain. Maari pong bumagsak ang ating egg production. Yun po ang aking iniisip. Pero wala naman akong magawa. Yung ating ang kasambahay na pinuha sa katapusan pang araw siya po pwede. At uuwi pa raw ng Bacolod. Kaya yun. And then si partner nga nagkakaproblema rin sa hindi nga nahirapan siyang huminga kaya kailangan ko pong ipalaboratory kanina para bukas ay ipapacheck up naman siya. Ako mismo mga kabokals, aminin ko sa inyo nakararamdam na rin ako ng hindi maganda sa katawan ko kaya lang syempre kailangan ko tibayan ako yung kumbaga ako na lang yung able-bodied able-bodied. Ako na lang yung kayang kumilos, si partner dispalinghado, si mother lalo na. So pag ako bumigay bubuho lahat sigurado. Yun ang masaklap doon. So kapit lang pero hirap na mga kabukol, hirap na talaga yung katawan ko, pagod na pagod. Kahit hirap na hindi po pwedeng tumigil kasi pag tumigil tayo aabutan tayo ng mga bayarin. Aabutan ha. So ayan, so alamin natin mamaya mga kabukals kung ilan yung ibibigay nilang eggs mamayang last feeding natin para malaman natin kung okay pa ba. Ayan. So itong dalawa nga, itong dalawang produce natin na excited na akong mapaitlog yan kasi gusto ko na makita yung itlog nila kung ano ba talaga, brown ba talaga, and then gano'n ba sila kadalas mangitlog. So yan, excited na ako kasi gusto ko mag full blast na doon sa kanilang mga magulang na breeding. Magka successful po ang kanilang egg production. And then ito mga kabukals, ito successful po ito dahil araw-araw po nangingitlog itong ating cross White Leghorn Rhode Island. Ang problema ko, ang kanilang itlog ay yan, pasensya na mga kabukals, dito pa yung mga pupo, hindi ko pa naasikaso. Ito yung mga in-scrape out natin mga pupo. Ito po yung eggs nila mga kabukals. So compared po doon sa mga deca brown, ayan nakita nyo, puti, dirty white, parang yung isip ko dirty mind. Joke lang. Ayan, dirty white siya mga kabukals. Pero araw-araw sila nangingitlog. Ang galing. Araw-araw. So, maganda sana kung maiba-brown talaga natin. Kaya lang. Pero parang maganda rin mag-produce ng mga ganitong egger mga kabukals. Yung mga dirty white na egger. Yan. Pero hindi. Muna na. Park muna natin yan. Concentrate nga tayo sa brown egger Pero yun nga, nasabi ko lang na ang ganda po ng combination ng White Leghorn at saka ng Rhode Island in terms of egg production kasi araw-araw talaga nangingitlog. Araw-araw sila. Yun nga lang, ayun medyo maliit ang itlog. Well siguro dahil bata pa. Pero yung kulay nila is dirty white, hindi brown talaga. So yan. Yan sila mga kabukals. Mamaya alamin natin kung ilan ba ang makukulitan nating itlog for today. Ayan, hapon na mga kabokals, 5:30. Yun, may mga lumabas pa rin mga kabokals. So ito nga yung kanina. Latag na natin dito para makita nyo. Yan yung harvest natin kanina. Ito pa. Dumi ng isa. Pero pinupunasan naman natin yan. So ito, meron pa tayong mga humabol. Ayan mga kabukals, mga humabol. Ba? Still looking good Kahit wala sa oras ng pagkain
So yan nga, tubig na. Tubig na yung laman ng kanilang pakainan. Ano pa na tayo. So mamayang gabi, kakain ulit sila. Ng alas 8. Ayan. Narito. So ito po yung na-harvest natin for today. 2, 4, 6, 8, 10, 22. Ay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. 18, 1 tray and 18 pieces mga kabukal. So, okay na rin. Okay na rin mga kabukals. Pero, hindi ko sigurado kung magpapatuloy ang ganyang harvest, ang ganyang harvestan. Kasi nga, nawawala sa oras ang ating pagpapakain. So, tignan natin. Sana naman wag talaga maapektuhan yung pangitlog ng ating mga layers. And yan, sa katapusan naman kasi meron nang papasok na kasambahay. So, makapag-concentrate na ulit tayo dito sa ating alagaan. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna sila. At nasa gitna tayo ng problema. Yan, pero napakaganda po ng paitloging manok mga kabokals. Ito parang nagagamay ko na kumbaga. So yan, kaya naman nga ito ang ating ipagpapatuloy na talaga. Focus tayo sa baboy, manok. Yung kambing nandiyan pa rin, and then breeding ng decal brown. Wala nang ibang manok tayong i-breed kundi ito mga paitlogin lang. Kaya bago tayo magtapos, shoutout kay Robert Nesta Marley. Ayan, from Zambales. Shoutout po. Thank you for watching. Ayan, so ito nga, laki ng diferensya ng ating itlog ng ng itlog ng ating decal brown Rhode Island white leghorn, no. Pero okay pa rin yan. Maganda pa rin naman. So sinasama natin sa benta yan. Hindi naman halata eh. Dalawang piraso lang naman. At sa ito mga kabukas, pagka binuksan mo to, ang yolk nito, ang egg yolk nito, mapula din. Katulad din ng brown eggs. Mapula din ang laman yan. So ganun. Yung shell lang, sa shell lang nagkatalo. Ayan, so mga kabukas, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagsama. Amazing na buhay.